Magandang araw mga bata. Ngayon ay makikinig tayo ng isang maikling kwento. Pero bago yon, umayos muna tayo ng upo at maging handa sa pakikinig. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, may katanungan muna ako sa inyo. Kayo ba ay naliligo? Kung hindi ang sagot nyo, malalaman natin ang resulta nito. Ang kwentong ating babasahin ay pinamagatang Ayaw Maligo ni Bimbo. Kwento ni Ayla Enriquez, guhit ni Rosinito Planta Jr., kulay ni Elmer Sanos. Ginising ng nanay niya si Bimbo. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Opo, inay, ani ni Bimbo. Maganang kumain si Bimbo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa ina. Makikipaglaro po ako kina Boying. Maligo ka muna bago mo ipaglaro. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Paalala ng ina. Sa lahat ng pinakaayaw ni Bimbo ay ang maligo. Nasaan si Boying? Tanong ni Bimbo. Naliligo pa, sunod na lang daw, ani ni Nonoy. Sandali pa ay naglalaro na ang magkakaibigan. Isa, dalawa, sigaw ni Bimbo. Lagi siyang nahuhuli ng mga kaibigan dahil naamoy kung saan siya nagtatago. Ilang araw pa ay wala nang gustong makipaglaro kay Bimbo. Ayaw siguro nila makipaglaro sa mabaho. Anang ina niya. Ang sabi ng nanay niya ay maligo si Bimbo. Ayoko pong maligo. Kung ayaw nila akong kalaro, ay okay lang sa akin. Mag-isang naglaro si Bimbo. Hindi na baling mawalan siya ng kalaro, pero hindi siya maliligo. Takot kasi siya sa tubig. Sa gabi, matapos kumain ay diretso na sa kama si Bimbo. Kahit kagalitan ng ina ay ayaw niyang maglinis ng katawan. Isang gabi ay nagising si Bimbo sa magkakatulog. May naramdaman siyang gumagapang sa katawan. Ano yun? Nagtatarang si Bimbo. Takot na takot siya. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng nanay niya. Kwento ni Bimbo ang tungkol sa mga ipis. Marumi ka kasi. Gusto ng mga ipis sa marumi at mabaho. Kinabukasan din ay naligo si Bimbo. Matagal siya naglinis ng katawan. Sumarap ang kanyang pakiramdam pagkatapos. Hindi na pinuntahan ng ipis si Bimbo mula nang maligo siya araw-araw. Marami rin ang muling nakipaglaro sa kanya. Nalaman niyang importante na laging maligo ang isang bata.